Kamusta mga kaibigan? Ito ay ang Filipino Chill Recap at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakaganda at makapangyarihang pelikula na pinamagatang, The Monkey King. Maghanda na para sa mga darating na spoilers. Noong unang panahon, nang likhain ang mundo, ang mga Diyos ang namuno sa lahat ng kaharian sa planeta. Ngunit hindi matanggap ng mga demonyo ang pagiging alipin nila sa mga Diyos magpakailanman. Dahil dito, nagkaroon ng matinding digmaan. Maraming halimaw ang umatake sa langit upang pabagsakin ang mga Diyos, pinamunuan ng nakakatakot na si Ox King. Nakita ito ng Jade Emperor, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Habang si Ox King ay buong tapang na sumugod sa kanya at inatake siya ng walang awa. Parehong malakas ang dalawa at tila walang nakakalamang. Dahil dito, napilitan ang Jade Emperor na ilabas ang kanyang huling anyo. Tumakas siya patungo sa kalangitan at nagbago siya ng anyo, naging isang napakalaking dragon. Ang higanting ahas ay nagalit at sumugod kay Ox King, sinunggaban ito at itinulak pabalik gamit ang napakalakas na puwersa. Sinubukan ng demonyo na lumaban ngunit hindi nito kinaya ang kapangyarihan ng Diyos. Matindi ang sugat na natamo ni Ox King, na itinapon ng Jade Emperor na parang laruan at isinampol sa lupa. Sa kabila nito, dahan-daang bumangon si Ox King. Ngunit mabilis siyang naparalisa ng Jade Emperor. Nang handa na sanang patayin ang demonyo, biglang dumating ang kanyang asawa na si Fang. Lumuhad ito at nagmakaawa sa Diyos na huwag patayin ang kanyang asawa. Ibinunyag na si Fang pala ay nakababatang kapatid ng Jade Emperor. Sa awa, napilitan ang Diyos na patawarin ang mag-asawa. Gayunpaman, hindi maaaring palampasin ng Jade Emperor ang ginawa nila. Pinarusahan niya ang mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapatapon sa kanila sa Flaming Mountains, at ipinagbawal ang kanilang pagbabalik sa langit. Samantala, nakita ng makapangyarihang Diyosa na si Nuwa ang pagkawasak na dulot ng digmaan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ayusin ang nasira. Ang mga gusali ay muling nabuo sa bisa ng kanyang mahika, at lumikha siya ng isang hindi mabutas na kalasag na bomb-alot sa buong langit. Sa proseso, sinira niya ang kanyang katawan at nag-iwan ng isang mahiwagang lilang kristal na lumipad sa kalangitan at bumagsak sa Flower Mountain. Napag-alamang ang kristal ay naglalaman ng isang espesyal na nilalang. Sa paglipas ng panahon, ang nilalang sa loob ay naging isang demonyong unggoy na kilala bilang Wukong. Habang nangyayari ito, ang makapangyarihang Diyos na si Puti ay dinalaw ng Diyosa ng awa. Hiniling nitong gabayan ni Puti si Wukong para maging mabuti, dahil taglay ng unggoy ang kakaibang kapangyarihan. Ginamit ng Diyosa ang kanyang mahika upang palayain si Wukong mula sa lilang kristal. Agad itong tumakbo sa kalupaan na parang ligaw na hayop, masaya sa kanyang kalayaan. Sa kanyang paglalakbay, nakarating siya sa isang kagubatan at nakita ang iba pang unggoy. Pinahanga niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-akyat sa pinakamataas na puno. Nang makarating siya sa tuktok, nakita niya ang isang lilang paru-paro at sinubukang abutin ito. Ngunit nahulog siya at tumama sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan. Habang nagtataka siya, biglang lumitaw si Puti. Ipinaalala nito kay Wukong na ang bawat kilos ay may kapalit. Gumamit si Puti ng mahika upang buhayin ang patay na paru-paro, na ikinatuwa ni Wukong. Nakiusap ang unggoy na turuan pa siya ng Diyos, kaya dinala siya ni Puti sa langit. Dinala ni Puti si Wukong sa isang malaking bundok kung saan ipinakilala siya sa ibang disipulo. Ngunit nahirapan ang unggoy na kontrolin ang kanyang ugali. Sa kabila nito, mabilis siyang natuto ng mahika at nalampasan ang kanyang mga kaklase. Nagsimula itong pagselosa ng kanyang mga kaklase, na tinawag siyang isang ligaw na hayop. Narinig ito ni Wukong at agad niyang inatake ang mga nag-aalipusta sa kanya. Nagbago siya ng anyo at naging isang higanteng rhino, binigyan ng leksyon ang mga nanunuya. Sa bandang huli, sumuko ang kanyang mga kalaban. Ngunit dumating si Master Puti at labis na nadismaya sa ginawa ng unggoy. Dahil dito, dinala siya ni Puti sa isang lagusan na puno ng kaguluhan at apoy. Nilamon si Wukong ng lagusan, na nagsimula ng panibagong pagsubok sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na ito ang magiging kapalaran ng demonyo kung hindi magbabago si Wukong sa kanyang mga paraan. Sinabi rin ng master na dapat nang lisanin ng pangunahing tauhan ang akademya dahil wala na siyang maituturo pa sa unggoy. Narinig ito ng demonyo at labis siyang nalungkot sa desisyon ng kanyang master, ngunit nagpasya siyang magbigay galang sa huling pagkakataon bago tuluyang lisanin ang lihim na kabundukan magpakailanman. Samantala,
Nagbabalak muli ang mga demonyo sa loob ng naglalagablab na kabundukan na salakayin ang langit. Nais ng hari ng baka na gumawa ng isang makapangyarihang sandata upang labanan ang Jade Emperor. Gayunpaman, nangangailangan siya ng tulong mula sa isang Diyos na kilala bilang Erlang at balak niyang gamitin ang ambisyon nito upang sirain ang langit mula sa loob. Dumating ang hari ng baka sa harap ni Erlang upang manipulahin ang general. Ipinangako niyang papatayin ang Jade Emperor upang maging bagong pinuno ng langit si Erlang. Nakakapagtaka, agad na tinanggap ng Diyos ang alok at nangakong magdudulot ng kaguluhan hanggat kaya niya. Makaraan ang ilang panahon, isang higanteng golem ang sumalakay sa bulaklak na kabundukan at nagdulot ng takot sa mga unggoy. Sa kabutihang palad, dumating si Wukong sa tamang oras upang ipagtanggol ang kanyang mga kapwa-unggoy. Agad niyang winasak ang kaaway at nagbabala sa mga mananakop na huwag nang bumalik. Dahil dito, nagsaya ang mga unggoy at itinanghal si Wukong bilang kanilang bagong hari. Nangako siya na palaging paprotektahan ang kanyang mga kapwa at naghanda upang maghanap ng makapangyarihang mga sandata para sa kanila. Tumalon siya papunta sa kailaliman ng ilog upang hanapin ang maalamat na kayamanan. Sa ilalim ng tubig, dumaan siya sa mga lagusan at nakarating sa isang napakalaking lungsod. Agad siyang nagtungo sa palasyo ng hari ng dragon at hiniling sa mga nilalang na ibigay sa kanya ang kanilang mga sandata. Labis itong ikinagalit ng Diyos at inutusan ang mga nilalang dagat na atakihin ang unggoy. Ginamit nila ang mahika upang ikulong siya sa isang bula, ngunit madali itong napagtagumpayan ni Wukong. Kinuha niya ang lahat ng kayamanan laban sa kalooban ng mga nilalang, kabilang ang makapangyarihang baluti ng hari ng dragon, bago siya matagumpay na lumangoy palayo. Pagkaalis niya sa palasyo, napansin niya ang isang napakalaking poste sa ilalim ng karagatan. Lumangoy siya papunta rito at namangha sa laki ng bagay na ito. Binalaan siya ng hari ng dragon na ang poste ay mahalaga sa pagpapanatili ng karagatan, ngunit hindi siya nakinig. Naangat ni Wukong ang poste, na nagdulot ng malalakas na lindol. Binago niya ang poste sa isang gintong baston at itinago ito sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang ginawa ay lumikha ng isang malakas na alimpuyo na Samire sa palasyo at muntik nang pumatay sa hari ng dragon. Gayunpaman, nakatakas si Wukong sa oras. Sa kabilang dako, naramdaman ng asawa ng hari ng baka ang paparating na sakuna, isang napakalaking alon na nagbabanta sa kanilang bayan. Kahit hirap dahil sa kanyang pagbubuntis, ginamit niya ang kanyang sandata upang harapin ang alon. Agad na tumulong ang hari ng baka at ginamit ang kanyang buong kapangyarihan upang pigilan ang baha. Sa tulong ng kanilang mahika, nagawa nilang itigil ang alon at hadlangan ang natitirang tubig gamit ang isang bundok. Ang kanilang tagumpay ay nailigtas ang kabundukan, ngunit iniisip ng hari ng baka kung sino ang may kagagawan ng sakunang ito, isang potensyal na kaalyado para sa kanyang plano laban sa langit. Samantala, dumating ang hari ng dragon sa langit upang balaan ang mga Diyos tungkol kay Wukong. Sinabi niya kay Erlang na winasak ng unggoy ang lahat sa kanyang tahanan. Kaagad inutusan ni Erlang ang kanyang alagad na si Neza upang hulihin ang unggoy. Sumakay si Neza sa kanyang mga nagliliyab na gulong at tumungo sa bulaklak na kabundukan. Sa parehong pagkakataon, maraming demonyo ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa baha, ngunit napansin nilang sila'y napapalibutan ng mga unggoy sa lahat ng panig. Nalaman nila na napunta pala sila sa teritoryo ng Monkey King, at agad na tinanong ni Wukong kung bakit naroon ang mga demonyo. Ngunit matapos niyang malaman na walang tirahan ang mga tao dahil sa napakalaking pagbaha na kanyang ginawa, pinayagan ni Wukong na manatili ang mga demonyo. Dinala niya ang babaeng fox sa magagandang bundok na magiging bagong tahanan nila, habang lumilipad silang dalawa sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Pagkatapos ay bumaba silang dalawa sa lupa, at nangako ang Monkey King na paprotektahan niya ang mga tao ng babae mula ngayon, habang sumisikat ang araw sa malayo. Habang nag-e-enjoy sila sa magandang tanawin, biglang napansin ni Wukong na may mali. Sa tamang oras, nakaiwas siya mula sa isang malaking fireball. Doon nila nalaman na si Neza ay dumating upang patayin si Wukong. Nagpaulan ito ng maraming fireball sa direksyon ng Monkey King, kaya't napilitan siyang tumakbo para iligtas ang sarili. Gayunpaman, nataman ng kalaban ang babaeng fox, at nag-apoy ang buntot nito. Napilitan si Wukong na ihulog ang babae mula sa kanyang likod, dahilan upang mahulog ito sa lawa. Sa pagkakataong iyon, nakalaban na ni Wukong si Neze ng patas. Sinimulan niyang itaboy pabalik ang mga fireball, ngunit napakalakas din ng kalaban, kaya't nagpatuloy ang matinding labanan nila sa himpapawid, na pantay ang lakas ng dalawa. Nang makita ni Neze na hindi niya agad matatalo ang Monkey King, inilabas niya ang kanyang lihim na sandata at inihagis ito kay Wukong,
na nagpatali sa kanya. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Nezu na maghanda ng isang malakas na atake, na pinakawalan niya papunta kay Wukong. Sa mga huling sandali bago siya masunog ng buhay, dumating ang Ox Demon at nailigtas si Wukong, habang pinatalsik din ang kalaban at tinanggal ang tali sa Monkey King. Bumalik sila sa lupa, at sinigurado ni Wukong na ligtas ang kanyang mga kaibigan. Pinasalamatan niya ang Ox Demon sa pagligtas sa kanya ngunit inamin din na siya ang sanhi ng malaking pagbaha. Napagtanto ng Ox Demon na maaaring magamit ang kapangyarihan ni Wukong para sirain ang kalasag ng langit. Ipinaliwanag niya kay Wukong na ang mga Diyos ay may mas maraming maya-alok kaysa sa Flower Mountains, kabilang na ang kakayahang maging immortal. Naalala ni Wukong ang kanyang tadhana na mamatay balang araw, kaya't mabilis siyang nagmadali patungo sa langit, nangakong babalik sa kanyang mga kaibigan. Nakarating siya sa mga pintuan ng langit at nakita ang napakalaking pader na humaharang sa kanya. Agad siyang tumalon, ngunit napalibutan siya ng mga kristal na nagkulong sa kanya. Sa kanyang gulat, mabilis siyang nakawala at tuluyang nakapasok sa palasyo ng langit. Sa wakas, lumipad ang Monkey King patungo sa mga gintong gusali at nakarating siya sa malaking lungsod na nakalutang sa mga ulap. Nahanap niya ang kastilyo ng Jade Emperor at diretsyong tumalon patungo rito. Hiningi ng demonyo sa emperador na ituro sa kanya ang paraan upang maging immortal, ngunit ipinaliwanag ng Jade Emperor na ang immortalidad ay nakakamit lamang sa sariling karanasan, at hindi sa pagtuturo ng iba. Dumating ang iba pang mga Diyos, kasama ang guro ni Wukong, na nakiusap sa Jade Emperor na patawarin ang padalos-dalos na asal ng demonyo. Sa halip na parusahan siya, ginawa siyang mamamayan ng langit at binigyan ng posisyon bilang tagapangalaga ng mga kabayo ng mga Diyos. Tinanggap ni Wukong ang titulo, umaasang iginagalang siya dahil dito, ngunit ang emperador ay sinusubukan lamang siyang pigilan sa gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang kwentang trabaho. Kalaunan, naiya si Wukong sa kanyang trabaho dahil sa dami ng patakaran, ngunit mas lumala pa nang dumating si Erlang sa gusali. Sinubukan nitong gawing miserable ang buhay ng Monkey King. Kinuha ni Erlang ang kanyang latigo at sinaktan ang mga kabayo, ngunit pinigilan siya ni Wukong gamit ang buntot, at pinalaya ang lahat ng hayop. Tumakas ang mga kabayo papunta sa kalangitan habang masayang nakasakay si Wukong sa mga ito, na nagdulot ng kaguluhan sa langit. Pagkatapos, nakarating ang Monkey King sa isang luntiang hardin kung saan ang mga diwata ay nangunguha ng mga prutas para sa kanilang mga amo. Agad siyang pumasok sa kagubatan at kinain ang mga peach na parang gutom na hayop. Sinubukan siyang pigilan ng mga diwata habang pinagtatawanan ang kanyang kapalaluan, ngunit ang galit ni Wukong ay nagdulot ng pagkagulat sa kanila. Tinanggal ng demonyo ang kanyang kasuotan ng may kalungkutan at ibinalik ito, tumangging magpaalipusta pa. Nagdesisyon siyang maging tunay na hari habang nililibot ang ulap sa kalangitan. Sa wakas, nakarating siya sa isang gusali sa labas ng lungsod, kung saan ang isang Diyosa ay nangongolekta ng mga banal na enerhiya para sa isang malaking pagan. Sinabi ng Diyosa na gumagawa siya ng isang malakas na elixir para sa Jade Emperor ngunit nagbabala kay Wukong na huwag pumasok bago siya umalis. Naakit ang demonyo sa kanyang nakita at agad na pumunta sa pagan upang alamin ang laman nito, hindi niya namalayang ito pala ay bitag ni Erlang. Habang papalapit ang demonyo sa malaking pagan, biglang hinawakan siya ng isang mahiwagang latigo at hinayla pabalik gamit ang napakalakas na puwersa. Agad na nalaman na dumating na si Master Puti upang pigilan ang kanyang disipulo, hindi niya pinayagan si Wukong na magdulot pa ng gulo. Kaagad na nagsimulang magsugod si Erlang kasama ang kanyang mga sundalo, subalit na paralyze si Wukong ng mahiwagang lubad, na nagpapahintulot sa mga tao na patuloy siyang durugan sa lupa habang nilalay ng mapanirang Diyos ang pangunahing karakter. Lalo pang lumala ang mga bagay nang kuhanin ni Erlang ang kanyang latigo at simulang sipain ang demonyo, dahilan upang matamba si Wukong sa malaking pagan. Nakita ng pangunahing karakter na hindi niya maiiwasan ang pagkakabaon sa apoy, kaya't nagpasya siyang lumundag papunta sa apoy habang sumisigaw ang kanyang guro na huminto siya. Gayunpaman, huli na ang lahat ng magpatuloy si Wukong sa pagbagsak patungo sa ilalim, na unti-unting nauupos ng matinding init sa loob ng lalagyan, eksaktong tulad ng nakita niyang pangitain dati. Ngunit sa kabila ng maraming pag-atake sa demonyo, hindi namatay si Wukong ng madali, habang unti-unting dumurog ang apoy sa mga lubad, na nagbigay daan upang makalaya ang Monkey King at mabalot ng apoy. Pinagkain ng demonyo ang elixir sa kanyang katawan, na lalo pang nagpapalakas sa kanya at nagdulot ng matinding liwanag sa loob ng pagan, bago ang isang napakalaking pagsabog na nagpapalaya sa kanya mula sa lalagyan. Agad na nagmadali ang Monkey King patungo kay Erlang at sinimulan siyang atakihin mula sa lahat ng panig,
sabay na naghahasik ng lakas at pagdomina sa kalaban. Nagtagumpay si Wukong na mag-counter sa mga atake ng kanyang kalaban gamit ang kanyang sariling lakas, habang itinatulak si Erlang pabalik ng malalakas na suntok bago siya tuluyang mag-teleport papalayo sa lugar. Nagpatuloy ang Monkey King sa paglipad sa mga ulap habang sinisikap niyang bumalik sa Flower Mountains, ngunit agad niyang napansin na may mali, dahil ganap na itong nasira. Pumunta siya agad sa kanyang mga kaibigan ngunit nalaman na lahat ng kanyang pamilya ay namatay na. Lalo pang bumigat ang puso niya nang makita ang babaeng fox na pinatay din, dahilan para siya ay malungkot at humiga sa tabi ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi nagtagal, dumating ang Ox Demon at sinabi na ang mga langit na sundalo ang may kasalanan sa pagsira ng mga bundok, at ipinakita sa kanya kung paano nilipol ng mga Diyos ang mga inosente upang maparusahan si Wukong. Labis na nagliyab ang galit ng demonyo, habang unti-unting nagsummon siya ng nakakatakot na lakas, bago mag-transform sa kanyang primal na anyo at umahan sa kalangitan habang nagtatawanan ang Ox Demon. Agad na lumipad ang Monkey Demon patungo sa langit, at dumaan sa mga pintuan ng langit na pinalakas ng apat na makapangyarihang mandirigma. Nakita ng mga sundalo ang paparating na intruder, at nagsimulang maglunsad ng mga enerhiya blast patungo sa Monkey King, subalit madali niyang na-deflect ang mga atake, sabay na sinipa ang mga kalaban na parang mga langaw. Pinaputol ng Monkey Demon ang Heavenly Shield gamit ang galit at lakas, habang nakikita ni Ox Demon ang lahat mula sa ibaba, na nag-iisip ng kanyang plano. Nakilala ng demonyo na ang mga langit na sundalo ay mga demonyo sa anyong tao, na nagtatrabaho para sa Ox King, na nais manipulahin si Wukong upang atakihin ang langit at sirain ang hindi mapapapasok na pananggalang. Kinarga ng Ox Demon ang babaeng fox at humingi ng paumanhin bago pinatay ang babae sa malamig na paraan upang mapasiklab ang galit ng demonyo. Hindi nagtagal, ganap na winasak ng Monkey King ang Heavenly Shield, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa prosesong iyon, habang ang mga sundalong langit ay nagtipon at naghahanda upang labanan ang intruder. Sumugod ang Monkey Demon sa malaking hukbo, habang pinagsasabay ang mga sundalo at sumisingaw sa kanila gamit ang maraming kopya ng kanyang sarili na may parehong lakas tulad ng Monkey King. Nakarating siya sa loob ng lungsod kung saan marami pang kalaban, na nagdulot sa Monkey Kong na mag-shake ng malalaking grupo ng mga kopya upang harapin ang hukbo ng langit. Dumating ang Ox Demon sa kabila at nagsimulang mag-summon ng bagong armas sa langit, habang patuloy na dinurog ni Monkey Kong ang mga hukbo ng galit. Hindi nagtagal, napilitang mag-transform sa kanyang tunay na anyo ang Jade Emperor, at nagsimula siyang atakihin si Monkey Kong, sabay na nagtutulungan ang Ox Demon sa pagpapalayas sa mga sundalo ng langit. Nang makita ito ng kanyang guro, pinigilan niya ang gulo, ngunit agad na sinakal ng Ox King, na nagdulot ng kamatayan sa matandang lalaki. Nakita ito ng Monkey Demon at nalaman niyang siya ay itinaksil, kaya nag-scream siya sa galit habang natulak pabalik, habang handa ng labanan ang Ox Demon. Nagtagpo ang dalawang makapangyarihang nilalang sa langit, habang nagdudugtong ng galit at lakas, subalit mabilis na nakakuha ng kalamangan ang Ox Demon gamit ang kanyang bagong armas, bago tuluyang nag-api ang Jade Emperor. Sa huli, nakabawi si Monkey King at nakita ang mga Diyos ay nasira, habang si Erlang ay mabilis na pumasok upang tapusin ang Jade Emperor. Swerte na lamang, agad nakialam si Wukong, bago tuluyang manak-away ang masamang Diyos na parang tuyong basahan, habang si Erlang ay bumagsak sa malapit na gusali. Ngunit mabilis na napansin ng Diyos na walang intensyon ang Ox King na bigyan siya ng pagkakataon na maghari sa langit, habang ang demon ay may planong kunin ang trono kaagad. Dahil dito, nagalit si Erlang, ngunit ang Diyos ay walang laban sa lakas ng demon, kaya't mabilis na natalo at tuluyang sinakop ng masamang aura. Bago pa man masiyahan ang Ox King sa kanyang tagumpay, naramdaman niya ang lindol mula sa ilalim, habang si Wukong ay lumalabas mula sa lupa upang labanan ang Tridor na demon, na mabilis na gumanti sa pamamagitan ng pagsugod sa Monkey King at nagdulot ng malawak na pagsabog sa proseso. Ngunit swerte na lamang, nakapagpigil si Wukong at pinwersa ang kaaway na umatras patungo sa langit, habang ang Monkey King ay nagsimulang habulin ang Ox King na may galit. Hindi nagtagal, nahabol na rin ni Wukong ang demon, at nagsimula silang magpalitan ng malalakas na suntok, ngunit mabilis na nakakuha ng kalamangan ang kaaway sa pamamagitan ng pag-agaw sa gintong tungkod, at pagsuntok kay Wukong sa ulo. Dahil dito, nagsimula si Wukong sa isang panaginip, kung saan ay lumitaw ang Diyosa ng awa sa kanyang harapan. Binati ng babae ang demon sa wakas ay nauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng mga taong mahal niya.
kaya't siya ay nagkaroon ng lakas na mas malakas pa sa kanyang naisip. Inilubog ng Diyosa ang kanyang magical water sa monkey, at sa proseso, nagbago ang anyo ng main character, kaya't nagtagumpay siya sa pagsugod sa kaaway. Tinawi ni Wukong ang Ox King at muling nakuha ang kanyang gintong tungkod, bago tuluyang itinapon ang kaaway. Ngunit hindi matanggap ng Ox Demon ang pagkatalo, kaya't patuloy siyang nagbatuhan sa monkey, habang bumagsak si Wukong sa maraming gusali. Ngunit sa huli, muling nakuha ni Wukong ang kanyang balanse at sinunggaban ang kaaway, bago tuluyang itapon sa mundo ng tao. Nakaharap ng main character ang kaaway sa tagumpay, bago bumalik sa kanyang normal na anyo, habang ang Jade Emperor ay nagising na rin ngunit ang langit ay muling sinira. Bumante si Wukong sa Emperor at humingi ng paumanhin sa ginawa niya, ngunit bago pa man muling makapag-usap, biglang naibalik ang main character sa ibang dimensyon, kung saan isang napakalaking Buddha ang lumitaw sa harap niya. Sinabi ng makapangyarihang Diyos kay Wukong na ang kanyang kapalaran ay nakalaan para sa isang mas malaking layunin, na dapat niyang tuparin ang isang mahalagang misyon para sa kanyang pagtubos, bago sabunutin ang demon. Mabilis na napagtanto na si Wukong ay may misyon na protektahan ang isang banal na mongheng manggaguna sa kanya sa isang mahirap na paglalakbay. Sa parehong oras, napagtanto na rin na si Ox King ay nakaligtas sa laban at magkasama na kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pinatawan ang demon ng parusa na maging hayop na sa buong buhay niya, habang ang kanyang asawa ay nangangako na aalagaan ang kanyang asawa at nag-iisang anak. Ano sa tingin nyo tungkol sa pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang mga video ko, ay press like at mag-subscribe para sa mga susunod pang video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod.